Magandang umaga po, magandang tanghali at magandang gabi kung saan man kayo sa mundo. Nandito po tayo sa Canada. Welcome po sa ating channel. Muni-muni, usap-usapan kay Kuya. Yung ating pong channel ay tungkol sa mga usapang buhay-buhay, patungkol sa buhay. Pagpasensyaan nyo na kung ang ating Tagalog ay may kabagalan or minsan siguro mapapansin nyo yung mali. Tayo po ay nanirahan sa Canada ng 25 taon. Napunta po tayo dito nung tayo ay 28 anyos. At ngayon naghahanda sa pag-retiro at pagbalik sa Pilipinas. So, ginawa po natin ang channel para pag-usapan ang mga buhay-buhay dito sa abroad, sa Pilipinas, ang aking personal na pananaw at marami masabi natin na pananaw ng karamihan. Ang aking opinion dito sa aking channel ay aking pong personal. Marapat po nating respetuhin ang isa't isa. Kung tayo po ay hindi nagkakasundo sa ating pananaw, wag po tayong magalit sa isa't isa at respetuhin natin ang ating sariling pananaw. So, binuksan ko po itong channel na to upang ipamahagi ang aking karanasan, personal na karanasan sa buhay. Tayo po ay 53 anyos na naninirahan sa Canada, Canadian citizen, at sa hindi katagalan ay babalik na po sa Pilipinas. So, binuksan ko po yung channel dahil gusto ko pong i-express yung ating naranasan sa buhay. So, kung ito po ay magdulot aral sa mga kabataan, mga mas nakakabata, yun po ay malaking satisfaction na po sa ating. Kaya sana po tangkilikin nyo itong channel. Bukas po ako sa pag-abiso kung paano po ang buhay dito sa Canada. Katulad po nang sabi ko, ako'y 25 taon nang naninirahan dito. Marami po akong nakaranasan. Tulad ngayon, yung panahon makikita nyo, maulap. Ang temperatura ay 21 degrees po. So, may kalamigan pero hindi naman po masyadong kalamigan. Medyo, ang suot natin ay medyo makapal na So, bakit nga naisipan? Kasi parang naisip ko na sayang naman na marami tayong nakaranasan sa buhay. Maraming pagkakamali, maraming success. Ano bang success sa Pilipino? Mga trials and pagsubok natin tinatawag. So, gusto kong ipamahagi yon upang kung maging aral, hindi po magaya or magawa ng mga iba ang mga pagkakamali. So, yun yung talagang reason na ginawa ko kasi pinagdaanan natin ng hirap na kung maibabalik mo, maisip mo na sana merong tayong malapitan or merong abiso. So,
Kaya nga lang, hindi ko naman masabi na wala po ako nakuha ng abiso nung time na yon. Pero medyo may katigasan ng ulo natin. So, yun po ang tunay na buhay. Ganun talaga ang buhay nating mapa-Pilipino, mapa-Canadian, mapa-Amerikano. Nabanggit ko Amerikano dahil nga ang Canada malapit sa US, madalas rin po akong nasa Amerika. May mga negosyo at nailakad sa Amerika. At pamilya, maraming pamilya at relatives. Kaya ako po yung nadalas sa US. So nakita ko po talaga. Minsan nag-i-stay tayo sa Amerika ng buwan, linggo, yan, mga okasyon ng Pasko, Thanksgiving, graduation, yung mga yan, nadaanan natin yan lahat. At pabalik-balik din sa Pilipinas. So nakita ko talaga at maraming pagbabago sa Canada, sa US at sa Pilipinas. Kahit ako po nung umalis, maraming pagbabago, may maganda, mayroong hindi sana maganda, ganyan. Pero ang ano po natin, ang channel po natin ay patungkol sa buhay-buhay. Okay? Mga bagay na nangyayari sa buhay ng biyang Pilipino sa abroad, OFW, mga citizens sa ibang bansa tulad ko, ganyan, mga naghahanap buhay sa ibang bansa at babalik din. Yun po ang gusto ko pong pag-usapan natin. At sana po tangkilikin natin ang channel. Meron po tayong isang Coast Guard Rescue dito ng Canada na dumadaan. Napakaganda po dito sa Canada. Napakaganda. Malinis. Ang infrastruktura maganda. Kaya nga lang po, mahal po ang pamumuhay. Ngayon, ayan, naibanggit ko, ito'y pananaw ko. Marami pong mga Pilipino, lalo na sa online, magsasabi ng contradiction. Lahat po tayo ay entitled po sa ating opinion. Iba-iba po ang ating pinagdaanan, iba-iba po ang ating dadaanan. So, respetuhin na lang po natin na ganito po. Pero yung pong ating pananaw na ipapamahagi, yung po ay hindi lang basta nasasabing personal na pananaw, kundi po yun base sa tinatawag natin na ano ba sa Tagalog nito, sa cost of living, ganyan, sa marketplace na tinatawag natin. Hindi po marketplace na Facebook, marketplace po na kung pag-uusapan is yung pong halimbawa yung pong kinikita nyo versus inaiuwi nyo menos yung taxes or buwis na tinatawag at syempre yung mga inaitatabi mo ganyan, di ba? So marami po sa mga Pilipino dito sa Canada ay successful, maganda ang mga buhay nila. Pero pag tinanong mo rin naman sa kanila na kasi karamihan naman alam nila ang buhay sa Pilipinas at hindi ko naman po sinasabi na kasi marami magre-react pag sinabi kong mura ang pamilihin sa Pilipinas. Mura po, compare po kung tayo po ay nagdadala po ng dolyares. Yun po ang ating pananaw. Kaya nga po uwi tayo dahil yung ating pong naipon, ang ating pensyon na dolyares, Canadian dollars, ay mas malaki ang kumbaga nabibili kaysa sa peso. Ngayon, kaya nga po tayo nag-abroad para maghanap po ng mas magandang kinabukasan. So, yan pong 25 years po na yan, nagbunga po yan. Yan po isipag at tiyaga. At marami po tayong mga Pilipino na ganyan, na nag-abroad. Tapos, pag nagkakaedad na at bumabalik po. Ngayon, yung iba naman po, naiiwan or hindi na po umaalis at nag-i-stay na lang. Ngayon,
para po sa akin, ang aking pananaw is kahit po ako'y 25 years na sa Canada at palipat-lipat din sa US, ganyan, naisip ko rin po tumira sa US dahil may mga kapatid. Ang puso ko po ay Pilipino pa rin. Kumbaga po kung tayo po ay lumaki ng ganun sa Pilipinas at lahat po ng ating memorya or ating mga pinagdaanan nung tayo kabataan, mga ating fun memories sa Pilipinas, mahirap po talikuran yon. Lalo na po kung tayo ay merong medyo may magandang naman buhay. So, kasi po katulad dito sa Canada, kayo po lahat ang gumagawa. Wala po tayong kasambahay dito. Kahit po kailangan po napakayaman nyo po para magkaroon ng kasambahay. Hindi ko naman po sinasabi na masama po magkaroon ng kasambahay. Hindi po. Ang ano po natin, pag tayo po may kasambahay at naitutulungan natin sila, nagkakaroon po tayo ng dagdag na oras sa ibang mga bagay. So, yun po yung isa. Tapos at the same po, nagiging pong masaya rin po ang bahay dahil meron tayong mga kasama. Meron tayong natutulungan, meron tayong kausap. Hindi po katulad dito sa abroad, hindi lang po sa Canada, pati na rin po sa US. Pag tayo nagkakaedad, ang mga bata, umaalis na, nagkakaroon ng buhay, nagkakataon po na kayo na lang po mag-asawa o kung kayo po ay nag-iisa, malungkot po ang bahay. Maganda po yung bahay, kunyari, ganyan, pero malungkot. So, yun po ay isa sa mga bagay na hindi katulad po sa Pilipinas. Ngayon, marami po magsasabi, lalo na po yun nandyan sa Pilipinas, sasabihin nila, bakit ka babalik dito? Napakamahal dito, napakagulo, napakaingay, ganito, ganyan. Ang isa pong dahilan kung bakit po tayo ay babalik ay kasi po iba po talaga ang kabutihan ng ating kapwa Pilipino. Ang Pilipino, para sa akin, ang aking personal na opinion, kahit marami na po ako napunta mga bansa, pati sa Asia, ang Pilipino po ang pinakamabait na tao sa buong mundo. Opo, mayroon po tayong krimen. Marami po tayong problema sa gobyerno. Marami po tayong kalamidad. Marami po tayong pinagdadaanan. Mahal na rin po ang bilihin, ang korupsyon. Kahit po saan yan. Hindi po sa binabasa ko po ang pananaw nyo. Kung hindi nyo po natirhan ito, katulad ko po, a quarter of a century, hindi nyo po makikita yan. Ngayon, marami po sa mga kababayan natin, sasabihin na, hindi na ko po babalik sa Pilipinas. Kaya nga po, sige po, wala po kung hindi ko po kayo kinukumbinse. Ito po ay opinion ko. Ang aking asawa ay Canadian, siya po ay puti, at napamahal na siya sa Pilipinas. Gustong-gusto niya po ang taong doon po, ang mga Pilipino. Sabi niya, ang Pilipino ang pinakamabait, pinaka-warm, pinaka-welcoming. Kahit po wala sila, sila po ay nagbibigay. Yan po ang number one rason kung bakit po kami babalik. Sinimulan ko po itong channel kasi parang buksan po ang inyong mata. Maipakita ko po ang aking pananaw, personal na pananaw, at maisip nyo na ganito. Ngayon, kung itatanong nyo, kung halimbawa, ako ba'y aalis kung ako po'y talagang napakaganda ng buhay? Hindi po. Ngayon po ako'y 53 at aking naranasan ito. Kung ako'y bata pa at meron po akong kumbaga paraan para mas maganda pa ang buhay o ma-maintain natin ang buhay na maganda sa Pilipinas, ay hindi na po ko alis. Nung po ako umalis, maganda po ang aking pinag-aralan, maganda pong universidad, maganda po ang aking profesyon, at ang aking hangarin nung time po na yon ay mabigyan po ng magandang kinabukasan ang aking pamilya. Lahat po ng Pilipino, kahit sino po itanong nyo, kahit sino naman siguro,
Yun po ang gusto, ang magandang kinabukasan. Kaya po tayo nag-abroad, kaya po maraming mga Pilipino nag-abroad. Alam niyo po yan. Pero sa inyo pong puso, marami po sa atin siguro, masasabi ko 9 out of 10. Kung hindi na lang po aalis dahil sa kinabukasan, ay hindi po sila alis, ay hindi po tayo alis. Yun po ang rason. Magbibigay po ako ng aking honest na opinion ang buhay sa abroad na wala pong tinatawag na sugar coating. Kumbaga, pakikita ko po sa inyo, ganito, ganyan. Hindi ko naman po sinasabi na tinatawag na pessimistic po. Basta yung realidad lang po. Kasi po marami po sa napapansin ko, yung mga nagka-Canadian channel na mga vlogs, pinapakita nila yung mga magaganda. Parang hindi ko naman po yung parang pagyayabang ba na puro kagandahan lang po. Hindi po lahat maganda. Kahit po sa Pilipinas, may maganda, may pangit, may mabuti, may masama. Ang atin ay para po yung mga tumatangkilik at tatangkilik sa ating channel, makita nila kumbaga ang honest opinion, diba? So, katulad po ngayon, tayo Hunyo. Ang Hunyo po ay summer na po sa Canada. Ngayon, nandito po tayo sa Lake Ontario na tinatawag. Medyo maulap kasi umulan po. Hindi naman po kalamigan, parang tayo po ay nasa nasa Tagaytay, ganun ang dating, diba? So sana po tangkilikin niyo po itong ating channel at maggagawa po ako ng mga maraming video. Ang plano po natin is dito po sa Canada, papakita po natin tas ating pananaw, ang mga karanasan, and then tayo po ay mag-aano rin po, pag-uusapan din natin yung pagkumpara sa Pilipinas, right? Ngayon po ay Sabado, dahil nga naulan, ito po ay parke. Wala pong bayad po pumunta po dito. Ito ay actually 10 minuto lang po sa bahay. Tambayan ko rin po to. Dito po ako pupunta pag tayo nagmumuni-muni. So, maganda po dito, minsan na tayo po nangingisda dyan. Hindi naman po natin inuulam yan. Just nangingisda lang tayo. Hinuhuli at pinapakawalan. Kumbaga tayo ay tinatawag na sports fishing o tinatawag na catch and release just for enjoyment, okay? Dahil po ito'y tubing tabang, ang isda po ay mahuhulin dyan yung mga bass, ganyan, pike, yan. Meron din po ditong ano ba tawag po dito sa Pilipinas, yung parang tilapia. Pero kamag-anak po ng tilapia, nakalimutan ko po yung pangalan, pasensya na po. Meron po mga wild na pato dito. Yan. So, ayun po, sana po tangkilikin nyo ito. Ito po gagawin nating unang video. Medyo, ayoko po maging formal ang video. Basta kung ano yung mapag-usapan natin. Muni-muni, buhay-buhay, mga pananaw, aral, yan po. Abiso. Doon po sa mga naghahanap po ng abiso sa hindi kamag-anak at maaari po kayong tumangkilik sa ating channel. Sana po makatulong ako sa inyo. Makita niyo po ang buhay at bunga aral po sa atin. Ayun lang po. Salamat po uli.